Thank you, Jesus. So, chapter 3, verse 1, umpisahan natin. In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judea, and saying, Repent, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. No, ganun din ang sinabi ni Jesus Christ na umpisa sa ng kanyang ministry rin. Ganun din, repent. No, wala rin pinagkaiba. Magsisi kayo, no, dahil marapit na ang kaharian ng langit. For verse 3, for this is he that was spoken of by the prophet Isaiah, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. No, ito ang trabaho ni John the Baptist, forerunner of Jesus. Siya ang tagapagkilala, siya ang pauna, advance party, na ipakilala si Jesus Christ na siyang darating. Ito yung inyong Messiah, magsisi na kayo, make your path straight. No, ang inyong mga puso, buksan na ninyo dahil darating na ang ating Savior. No, yan ang trabaho ni John the Baptist, sumigaw ng sumigaw, mangaral for a very short period of time. No, ganyan ang kanyang ginawa. And after that, he was beheaded. No, ganun lang ang kanyang trabaho. Verse 4, and the same John had his raiment of camel's hair. Yan ang kanyang mga kasuotan ng isang taong hindi mayaman, beyond ordinary. No, camel's hair, pero napakatibay niyan sa lahat ng klase ng lamig, ng init, no, ang camel's hair. No, kaya yung mga electric pan natin, mga camel ang brand niyan. Sanay sa init, no? Talaga naman, no? Of camel's hair and leathern girdle about his loins, and his meat was locust and wild honey. No? Ang isa sa turo ng survival, no, sa pag ikaw ay nasa gubat, no, ang isang turo diyan, huwag kang basta-basta kakain ng mga halaman, mga prutas. Lalo na pag hindi mo alam, patay ang aabutin mo sa poison, sa lason. Ang tinuturo dyan, mas safe ka na pag ang kainin mo mga insekto. No, yung mga balang, basta lahat ng makita mo dyan. No, that is why ang Cambodia, yung mga mga Indonesia, Thailand, no, lalo na sa Cambodia, may mga ganun silang pagkain, may mga insekto, lahat ng klase ng mga insekto, mga hayop, pwede mong kainin. Dahil nung time na sila naghihirap yung bansa under Pol Pot's, no, yung mamamatay tao rin na yung Cameroons, no, yung sitwasyon nila, no, yung iba pumunta sa kung saan-saan na lang pwedeng magtago, annihilation din kasi yun, eh. No, so natuto sila na kumain, no, ng mga insekto na yan. So mas safe ka pag ganun. Huwag yung mga berries, mga ganun, mamamatay ka dyan pag di mo kabisado. So si John the Baptist, ganun ang kanyang pagkain, high in protein. No, yung mga locust na yan, and wild honey. No, nilagay pa talaga wild, ano. Kasi ngayon sa market, wala ka na makitang puro. Kung mayroon mang puro, napakamahal, Manuka honey. No, ang Manuka honey, may ano lang yan sa Australia, may time ng season, saka mo lang ma-harvest yung ganong klase, no, na makukuha mo yung honey. That is why napakamahal. No, pwede kang makakuha ng wild honey doon sa mga mangyan. No, sa Mindoro, may puro, pwede kang makakuha sa mga Aita, sa mga Igorot. No, tapos pagdating na rito, no, ano yan, 100% honey. Paglasa mo, lasang asukal. No, talagang lasang asukal. No, wild honey. Matamis pero hindi ganong kataas ang glycemic index o yung kanyang sugar mismo. Then went out to him Jerusalem and all Judea and all the region round about Jordan, and were baptized of him in Jordan, confessing their sins. Verse 7, but when he saw many of the Pharisees and Sadducees came to his baptism, he said unto them, oh, generation of vipers, mga henerasyon ng mga ulupong. Sakit, ano?
Ang tindi magsalita. Ano? Masamang magsalita din to si John the Baptist. Ano? Si Jesus Christ, ganun din eh. Masakit din magsalita. Pero ang sabi ni Jesus, blessed are those who are not easily offended in me. No? Sabi niya, bulahan o ano bang blessed? Pinagpala yung mga tao na hindi madaling masaktan. No? Sabi niya, lalo na sa kanyang mga salita. No, tayo, marami tayong sugat spiritually. Kaya pag nakarinig tayo ng Word of God, ang Word of God ay siyang medicine, siyang gamot natin. Kaya pag tumama spiritually, ang hapdi. No, may ginagamot eh. No, ganun ang effect ng Word of God sa atin. Oh, generation of vipers, kayo ng mga henerasyon ng mga ulupong. No, sabi niya, who hath warned you to flee from the wrath to come? Mayroon bang nagpaliwanag sa inyo? Mayroon bang nag-explain sa inyo? May nag-warn sa inyo? No, kung paano kayo makakaiwas sa darating na galit, no? Na ngit-ngit na parating. No, ang mga Pariseo, yan ay mga sekta ng mga self-righteous. No, na mga tao, no, mga Hudyo rin yan sila, pero mga self-righteous. No, righteousan, kaso myself. No? No, yan ang delikado. And zealous Jews who held to the letter of their interpretation of the law and to their own traditions, regardless of whether they nullified the word of God or not. No, yan ang kanilang trabaho. Masyado silang zealous pagdating sa batas, pagdating sa word of God. No, pero wala silang pakialam kung nasusunod, na-apply na ba nila ang Word of God. That is why, nung dumating si Jesus Christ was their bitterest, sabi dyan, bitterest, bitterest enemy. No? Yung pinakamapait nilang kalaban, walang iba kung hindi si Jesus Christ. Dahil every time makita nila si Jesus Christ, binabalatan sila ni Jesus. No? Kayo, alam na alam nyo yung Word of God. No, pero mga hypocrites kayo. No, hanggang kabisado nyo lang, pero yung application wala. No, yan ang mga Pariseo. Ang mga Sadducees naman, mga Hudyo rin yan. No, pero they were radical and rationalistic sect who denied the supernatural angels, demons, and resurrections. No, held to more or less by the Pharisees. So sila yung mga sekta na hindi naniniwala sa mga anghel, sa resurrection, o sa talino ni Paul. Kaya anong ginawa ni Paul? No, si Paul papatayin na nila. No, dahil sa kanilang ngit-ngit, sa kanilang galit, pero ang ginawa ni Paul, alam ko ng diskarte nyo, dati rin ako sa inyo. No? Ang ginawa niya, pinag-away niya yung Pariseo at saka mga Sadducees. Sabi niya, di ba? Sabi niyo, hindi kayo naniwala sa mga anghel at saka sa resurrection? O, kayo naman ng mga Pharisees, ganito, pinag-away niya yung dalawa. Naka-escape ngayon siya. Sabi niya, bahala kayo sa buhay niyo dyan. No? Yan yung dalawa na yan, hindi rin magkasundo. No? But shall we pray? Lord, again, thank you so much for giving us the wonderful day. Thank you, Lord, sa patuloy na pagpapagaling mo sa aming mga kapatiran, Brother Lito, Brother Dennis, si Brother Philip, Lord, this coming Tuesday. Gabayan mo po siya, Lord Jesus. No, si Brayden na makalabas na rin. And Lord, thank you for the outpouring of the Holy Ghost. Thank you for the Word of God na sinasamahan mo palagi, Lord Jesus. And Lord, bless your word this morning na ito ay patuloy nagbibigay sa amin ng lakas, bibigay sa amin ng continuance na maging matibay sa paglilingkod sa iyo, Lord Jesus. Lord, we cannot do this alone. We invite your presence. Be with us, Lord Jesus. We thank you so much with all humility. Lord, we love you. In Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. The title of our preaching, Generation Gap. No. Generation Gap. May papakita lang ako saglit dito. No. May video tayo, siguro mga saglit lang ito, mga 3 minutes. No, makikita natin na kahit papano kung ano ang mayroon sa generation gap. No? Pakisuyo ng ilaw natin. No? May subtitle naman. Enough to.
Ένα σπουργίτη. Τι είναι αυτό? Ano yan? Μόλις τώρα στο πατέρα, σπουργίτη είναι. Told your father, Sparrow. Maya daw, Maya. Τι είναι αυτό? Ano yan? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπου-γι-τι! Maya! Nanggigil na yung anak. Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη. Δεν Anong το ginagawa mo? καταλαβαίνεις. Sinabi ko na sa'yo many times. Πού πας? Where are you going? Saan ka pupunta? Anak at tatay yan. Generation gap. Na-stress na yung anak eh. Basahin mo. Δυνατά. Lakasan mo. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες Today, may έκλεισε youngest τα 3, Magti-3 na yung καθόταν kanya. μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν 21 times niyang tinanong. ένα σπουργίτη. Sparrow. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Sorry, tay. Thank you, Jesus. Thank you, Brother Roman. Simple lang, ano? Generation gap. Yung mga magulang natin. Hindi na yan sila bumabata. No? Tayo ng mga anak, darating sa punto na nakukulitan tayo sa kanila. No, yung bang paulit-ulit ka, ganito ka, kakasabi ko lang ganito. No? So minsan nakakaligtaan natin na no, nung tayo pala naging bata, no, 21 times natin tinanong. Tinanong natin, ano ba yan? Maya. Ano ba yan? Maya. No? Tapos bawat tanong nung anak, panay lang hug nung tatay, panay yapos, no, panay ganito. Tapos nung tumanda na yung magulang natin, no, dahil busy na tayo sa buhay, wala nang panahon, no, parang andali lang natin minsan magalit, ano? Andali lang natin ano sa magulang natin. So, may mga generational gap, no, na sabihin mong paulit-ulit. Pero ganun kasi talaga eh. No, yung mga magulang natin, nag-umpisa rin yan sa diaper, and time will come, pag inalaw pa ng Diyos, babalik din yan sa diaper. No? Tapos aalalayan mo rin yan. No, ganun ang pwedeng mangyari. And time will come, tayo rin, darating din dyan. No, ano lang yan, life cycle, paulit-ulit lang. But again, the more that we must understand, the more that we must give more patience, no, sa mga magulang natin hanggat buhay pa sila. No, habaan natin yung pasensya natin. No, ewan ko kung bakit ito yung inumpisahan natin. Pero ganun talaga eh. No, hanggat andyan sila, ibigay na natin yan. Yung karampatang pagmamahal, respeto, mahabang pasensya. Kasi although responsibility nila yan kung paano tayo palakihin, pero ganun ang balik natin eh, yung pagmamahal natin sa ating mga magulang. Si Sister Bining ba dito na sundo niya? Hindi kayo natuloy. No. So we say praise the Lord. No. So generational gap, no, generation gap.
agwat ng henerasyon. Ano ba ang mayroon dito? No, ang sabi sa kwento, sa verse 8, daanan muna natin ito. No, ang sabi dito sa verse 7, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come. No, so directly, ganun din ang sabi ni John the Baptist sa mga Pariseo and Sadducees, no, na kayo ay mga henerasyon ng mga ulupong, henerasyon ng mga kobra, ng mga makamandag na klase ng mga ahas. Ano ba ang ibig sabihin nun? Pag kayo nagsalita, ang bibig nyo masyadong matalim. Pag kayo nagsalita, ang daming nasasaktan. Pag kayo nagsalita, instead na makatulong, lalong lumagapak yung tao. Instead, pag kayo nakatulong, especially kung paano lumakas ang tao spiritually sa Word of God, dahil kayo masters of the law, pinag-aralan nyo yan, binusisi nyo ang Word of God, pero pag kayo nagsalita, iba ang lumalabas sa bibig nyo. No, that is why ang inyong mga bibig nakakamatay, nakakalason. No? So, directly, yon ang sinasabi ni John the Baptist sa kanila. Sa verse 8, bring forth therefore fruits, meet for repentance. No, sabi niya, magkaroon kayo dapat ng bunga. No, nakarapat-dapat sa pagsisisi. No, dahil ang pagsisisi, kung walang bunga, kung walang, anong tawag dito, kung walang proof na ikaw ay tunay na nagsisi, ay walang kwenta yung pagsisisi. That is why we're so thankful to Jesus na pagkatapos tayong magsisi, sinigurado niya na tayo ay mabaptize in Jesus' name for the remission of our sins, and tayo ay nakareceive ng Holy Ghost dahil sigurado na yan ay may bunga. At pag tayo ay nagsisi, sigurado na dapat wag na nating balikan kung ano man yung mga mali, mga kasalanan na nagawa natin dati. No, at Lord, we are so thankful na nagkakaroon ng effect yung trabaho natin sa mga gawain dahil sinasamahan mo, Lord Jesus. So Lord, thank you. No, because fruits are more important than just studying the Word of God. No. Maganda ang Word of God, pero pag yan panatili lang na pag-aaral, na master mo na doctorate mo na, pero ang hinahanap ng Diyos ay walang iba kung hindi bunga. So yun ang sabi ni John the Baptist. And think not to say within yourselves, we have Abraham to our father. Sabi niya, huwag niyong iisipin o sasabihin sa inyong mga sarili na kami ay anak ni Abraham. No, yun yung pinagmamalaki nila lagi. No, kami ang chosen people, kami ang mga pinili. No, sabi niya, huwag niyong ipagmalaki yan. No, because for I say unto you that God is able, no, marunong, may kakayanan ng Diyos na yung mga bato na ito, pwede siyang gumawa dyan na magkaroon ng mga anak ni Abraham. No? Sabi niya, huwag kayong magmalaki niyan. And Lord, we are not, hindi kami mayabang, hindi namin pinagmamalaki, but Lord, thank you so much that we are belong to Abraham in spirit and in faith. Thank you, Lord Jesus. Now of the stones to raise up to the children unto Abraham. Verse 10, and now also the axe is laid unto the root of the trees. No, sabi niya, ando na. No, nakataga na yung palakol doon sa mga ugat ng puno. Therefore, every tree which bringeth not forth good fruit, ang bawat puno na hindi namumunga, sabi niya, ito ay pinuputol, hewn down and cast into the fire. No, dahil ito ay mas maganda ka sa panggatong. No, so again, mga kapatid, generation gap. Ano ba ang mayroon sa mga henerasyon natin sa ngayon? May mga sinulat lang tayo dito. No, ano ba ang mga henerasyon na mayroon na tayo ngayon? No, kung sa time ni Jesus Christ, marami ng mga generation of vipers. Ang viper, pag nangitlog, maramihan. No? Ang ahas, pag nangitlog, maramihan. Kasi hindi sila mamal eh. Ang mamal, isa lang, pag nangitlog. Pero yung mga crocs, kaya mas madami sila ngayon. No, they were reptiles, nangingitlog yan. Kaya marami ng buhaya sa Kongreso, sa Senado. No, ang dami pang tumatakbo sa ngayon. Dahil mabilis silang mangitlog, mabilis silang dumami.
No? Ganon ang mga generation. Kung sila marami na sa time ni Jesus Christ, mas marami ang generation ng mga vipers sa ngayon. No? Religious groups, mga nagkukunyaring dala ang Word of God but denying the power thereof. Lahat ng yan, mas marami pa sa ngayon. Sa time nila, mga Hudyo, Muslims, ganon. Pero sa time natin, mas marami pa ang lumabas no, ng mga henerasyon. No? Lahat yan, mga vipers, mga cobras, pero iba-iba lang ang klase. But lahat ng yan, venomous. No, lahat ng yan, mga poisonous. So ano ba ang mga generation na kinabibilangan natin? Unang-una, no, hanggang ano nga lang to dito na tayo sa 1900s na. Greatest generation. No, ang greatest generation, ito ay pinanganak noong 1901 hanggang 1926 or 27. Sino pinanganak ng 1901 dito? Wala na. No? Kung buhay man sila ngayon, pinanganak ka ng 1901, ngayon 124, 125 ka na sa ngayon. No? Wala na ang henerasyon na ito. Isa-isahin muna natin. No, greatest generation born from 1901 to 1926 or 1927. Ang sumunod na henerasyon diyan, silent generation. No? From 1928 to 1945, no, hanggang World War II, no, silent generation. Mamaya may mga paliwanag yan. Baby boomers. Andiyan na sila, Sister Kate. Thank you for representing Sister Kate. Sila Sister Levy, no, from 1945 to 1946 to 1964. Pasok si Sister Susan, nagtaas ng kamay. Brother, nakakaalaman ng edad ngayon, ano? Sister Bell, nahihiya pa eh. Hindi kami pa. No, baby boomers. You know, 1946 to 1964, no, yun yung mga time nila after World War II, ito na. No, nagsilabasan na. Generation X. No, sa Generation X from 1965 to 1980. No, mga Generation X, yung mga pinanganak dyan. No, sino yung mga Generation X? No, yan, sila Brother Larry, Sister Telma, Sister Maribel, Generation X. Ang sunod, generation ng mga millennials. No, kami na yan. From 1981 to 1996. Tama, thank you, Brother Roman. No, kung sa 1981 to 1996, tapos Generation Z, from 1997 to 2012 nakalagay dito, ano? Ito hanggang 2021. No, kasi ang nakalagay din, may mga disparity ng konti sa mga age nila. No, 1997 to 2012, no, Generation Z, dito nakalagay 2021. Pero sa Generation Alpha, no, mga pinanganak dyan from 2013 to 2024, no, magkaiba lang kami ni Brother Roman yata. Pero halos the same, no? Magkaiba pero the same. No, Generation Alpha, yan naman mga edad nila ni Sister Samantha, nila Mia, no, yung mga kabataan, Alpha. And the next is Generation Beta. No, sa greatest generation, yung kanilang mga characteristics, no, ito may mga karakter sila. Sa greatest generation, their characteristics, sila ay disciplined, sila ay determined, sila ay resilient. No, yun yung kanilang mga karakter. No, ang silent generation, they were traditional, they were patient, they were responsible. No, ang baby boomers, ewan ko kung mag-agree dito si Sister Kate, no, they were competitive, they were confident, and they were sociable. No, yan ang mga generation ng mga baby boomers. Ang Generation X, they are independent, they are skeptical, and they are flexible. No, ang generation, nag-agree rin talaga. Sa bagay, pag-aaral na ito eh. Ang millennials, risk taker. No, risk taker. No. They were ambitious. No. Totoo ba to, Brother Roland? No. No. They were ambitious and self-centered.
Ba't naman ganun? May galit yan. Kasi kailan ba pinanganak tong gumawa nito? No, baka galito sa anak na millennials. Ano? No? Generation Z, they were creative. No, they were open-minded and they are sensitive. No, ang Generation Z. Samantala, ang Generation Alpha, no, dahil sila ay masyado ng techie, they are logical, they are objective, and they are self-aware. No, so yun yung kanilang mga characteristics. No, in our generation today, mga kapatid, no, yun yung mga generation natin. Just remember na yung mga generation na ito, no, iba-iba ang klase ng mga, no, sa bawat henerasyon, iba-iba ang klase ng mga music. No? Sa time nila, Sir Kate, iwan ko kung ang kanilang mga ina-idol nun, sila Marilyn Monroe, sina Frank Sinatra, sina Matt Monroe, and Gilbert Humperdinck, mga, no, tapos, why, Delilah. No, yan yung mga kasikatan nila nung time nila, sina Elvis Presley, sina Michael Jackson, kung kasama na, sila ni Elton John, mga, no, yung mga time na yan, so ang music nila iba. No, at ang kanilang mga music, gawa pa, mga violin, mga, no, yung mga sina Louis Armstrong, at ang music na kanilang pinapakinggan, talagang music. No, hindi kagaya ng mga, kahit sa millennials, iba na rin yung mga music na mayroon, no, masyadong maingay, pero yung kanilang mga music, talagang pag pinakinggan mo, music talaga na may puso. Hindi yung makagawa lang ng music, makaingay lang, makaganon. No, so yung time nila, ganon kasimple lang, yung kanilang mga laruan pa na imbento lang. Pag may kotse ka man, gawa sa Ford. Kasi yun pa lang naman yung mga nakaimbento ng sasakyan. No, gawa sa Ford, yung may mga steam engine pa. Ewan ko kung mga steam engine pa. No, sobrang luma na yan. No, yun yung mga time na naabutan nila, iba yung kanilang mga laruan sa mga laruan ngayon. No, so iba-iba yung mga kanta, iba-iba yung kanilang mga sayaw. No, yung mga sayaw natin ngayon, hindi maintindihan. Ano ba? Apiti-apiti, kung mga, no, lahat na lang na kanilang pwedeng mga gawin. No, pero yung mga sayaw nila, iba rin. May mga waltz pa yata yan. May mga, no. Tapos naabutan namin, kami na kabataan, kasi uso yan sa probinsya, sa Baylihan, Brother Philip, di ba? Baylihan tawag natin. Tapos naabutan pa yan namin, kahit kabataan, yung mga kababaihan doon, nakaupo lang yan lahat sila sa gilid. Iwan ko kung nangyari yan dito sa Manila. Upo sila sa gilid, may edad, may bata, lahat, may asawa, may wala, lahat. No? Tapos kami na mga lalaki, lalapit kami doon, Miss, pwede tamasaot? Diba, turning, ano? Miss, can I dance with you? Pag medyo basosyal ka. No? Tapos pag nagsayaw kayo, no, ang sayaw nyong dalawa, sweet lang naman. No? Alam niyo yung sweet? Hawakan mo lang siya sa baywang, tapos ganun-ganun lang kayong dalawa. No? No? Yan yung mga panahon na abutan ko pa. No? Mayroon kayong mga sayaw. Tapos pag sayaw nyo dyan, mayroong tinatawag na public may dance. No, okay, public may dance. Pag sinabing public may dance, okay, pwede na. Lahat ng nandito, pwede nang sumayaw. No, dahil, wag muna yung mga publiko. Wag muna yung mga nandito. Kasi ito, special request ito, may music na patutugtugin, tapos bayad yung music na yan. Tapos yung nagbayad, sila lang yung sasayaw doon. Either magtango sila, mag-boogie, mag-cha-cha, mag-waltz, No, so, lahat yun yung kanilang nadaanan pa namin, and it is very simple, no, na ang isang baylihan na tinatawag namin, yung isang lugar doon sa barangay namin na medyo malawak-lawak ng konti, lalagyan lang yan ng mga harang, tapos lalagyan ng isang, yung ball na mirror ball, no, disco ball tawag niyan, no, yung ball na salamin, tapos lalagyan ng mga ilaw, no, paikutin, tapos sayaw na kayo diyan, no. Tapos magdayang-dayang na kayo diyan, no, dayang-dayang. No, 'yun na yung mga naabutan namin, pero yung mga nauna-una pa, siguro mayroon yan sila, no, manunood sila ng mga sinihan, nakatrapal, nakatilon lang. No, alam niyo 'yung mga parang ganito lang, no. Tapos uupo ka lang doon, upo ka sa tsinelas mo,
okay na yan, sasapat na yan. No, depende sa probinsya o dito ka na sa Ongpin, sa Binondo. No, kung medyo may pera ka, yan, punta ka dyan sa Ongpin, sa Binondo, doon ka manood ng mga sinihan kasi yon talaga ang buhay ng Manila nung time na yon, dyan sa Binondo, sa Ongpin. Yan ang pinaka sentro. So, we're talking about generation gap, mga kapatid. No, so, pati sayaw, iba. Pati pananamit, iba. No, mga time, sabi mo, mga time nila, Mr. Kate, yung mga inudulo nila, sina Gloria Romero, sila, sina Amalia Puentes, sina Rodrigo, sino to, yung mga, Rick Rodrigo, yung mga, iba-ibang mga generations, at sa time naman nila ni Mr. Kate, halos hindi ko alam kung doon pa lang paumpisa na yung mga kababaihan, nagpapantalo na. Why? Tayo, barutsaya, tama ba? Barutsaya, pang Pilipiniana, ganun ang nakasanayan natin ng mga kasuotan. No, there was a time doon sa United Kingdom, mayroong isang babae, inumpisahan niya, siya nag-swimming sa beach, at siya ay hinuli kasi naka-two-piece siya. Hindi pa nga yung two-piece kagaya natin na mayroon sa ngayon. Yung pa rin, parang swimsuit niya, pero hinuli siya kasi nagpantalon, mayroong hinuli kasi nagsuot ng bagay na yan. Pero ngayon, pag hindi ka na ganyan, hindi ka pasok. Punta ka sa Boracay, punta ka kung saan-saang mang beach, pag hindi ka nakaganon, sir, bawal kang maligo. Ma'am, bawal kang maligo. Bakit? Kasi wala kang proper swimming attire. Kailangan may kasuotan ka talaga na ganito. Samantalang dati, hinuhuli yan kasi bawal na makita yung ganun. Tapos sa time natin ngayon, pwede na yan. Pag hindi ka nakasuot yan, bawal kang maligo. Kahit swimming pool, kailangan may swimming proper attire ka. At yung mga swimming attire na yan, sa atin ng mga apostolik, halos hindi mo magugustuhan. At kung tayo gusto pa natin yan, ay, andito na ako, walang makakita sa akin. Manalangin ka ng gusto na walang makakakita sa iyo. Siguraduhin mong malakas ka sa Diyos na hindi ka makita. Kasi pag nagkataon, biglang kumidlat, at ikaw yung tinamaan at ang suot mo ganun pa, at ikaw ay mabalita, booking ka pa rin. Sabihin nun, ay, andito, pumunta, bigla na lang, dumaan lang naman siya, sumilong sa puno, biglang nakidlatan, ganito yung suot, apostolik daw siya. May dinugtungan pa talaga na apostolik daw siya. Nakita kasi sa ID, may anong reliyon? Apostolic. Generation gap. Iba-iba ang klase ng mga kasuotan, iba-iba ang klase ng mga laruan. Inisa-isa natin to, mga kapatid. Anong mga laruan dati? Ewan ko, yung time nyo po, Brother Philip, ewan ko kung ano yung mga laruan nyo nung time. Lata ng sardinas, naabutan pa namin yan. Gagawa ka ng toys mo, lata ng sardinas, gagawin mong gulong, gagawin mong kotse, kukunin mo yung tsinelas ng ate mo o sino pa man, gagawin mong gulong, lagyan mo ng stick para may gulong na, lagyan ng tali, tapos magbabanggaan kayo ng iyong kasama, magbabanggaan na kayo. Ngayon, ang kabataan, pag gusto ng laruan, 10 piso, may truck-truckan ka na. May dump truck na, may tangki na, pero sa time namin, gagawa ka talaga. Maghahanap ka ng 1x2, 2x2. Tapos, pag gusto mong maglaro, umagang-umaga pa lang, hindi ka pa nakakain, may sipon ka pa, hindi ka pa nakapaligo, andun ka na sa mga barkada mo. Pero ngayon, ang bata ayaw nang lumabas ng kwarto kasi nakagano na. At ilang taon pa lang, may grado na sa mata. Bakit may grado na sa mata? Pinanganak, normal ang mata. Bakit saglit pa lang, umiba na? Kita na yung generation gap. Their time is much more appreciable and appreciable. Mas yung mga panahon na mga nauna sa atin, yun yung mga panahon na pwede palang ibalik natin. Pero hindi mo pwedeng ibalik eh. Ibalik in terms of what? In terms of morality. In terms of social life. In terms of social communication. Yung pati relihiyon. Nung mga panahon nila, very simple, very basic. Pag gusto nila ng balita, radyo lang. Di battery pa, transistorized radio, lawanet, ganun lang, okay na yan. Tapos lahat pa, may nanonood ka ng TV,
Lalapitan mo yung TV. No, no. Sarap-sarap ng panood namin na Astro Boy. No, ano Astro Boy? Sa time namin, Astro Boy na. No? Ginaganon mo yung TV mo, no? Binabagay mo, lahat na lang ng galaw ng antena doon sa bubong, ginagawa mo na kasi ayaw gumalaw. No? Ngayon, may Netflix na. Ngayon, may... And those times, those moments na we are so privileged na naranasan natin, no? At hindi na natin alam kung maranasan pa yan ng mga kabataan sa ngayon. Because those memories, those experience, yun ang mga nagpatibay sa henerasyon na yun. Kung paano maging mabuting tao, kung paano maging kapwa-tao, kung paano makiharap sa tao, yung mga experience na yun, yun ang wala sa ngayon. No? Na binago ng henerasyon na ito. Ibang klase. No? During that time, pag gusto mo nang may kalaro ka, labas ka, walang bata na nasa loob ng bahay. No, lahat ng kabataan andoon sa labas. Pag sa probinsya ka, mangunguha kayo ng mga palaka, no, mamingwit-mingwit kayo ng palaka doon. Maligo kayo sa ilog, sarap-sarap ng swimming nyo, sa dulo may mga kalabaw, may mga baka, no, na naliligo din. Hindi totoo. Ganon ang buhay namin. No? Naglalaba, lahat na lang, maligo ka, naiinom mo yung tubig dyan sa ilog na yan. Thank you, Lord, walang sakit. No? Hindi, naiinom namin. No, ang sarap, ang saya ng pakiramdam, kasama mo yung kaibigan mo. No? Pag ikaw medyo malaki, ikaw na malaki, ikaw yung papatong, yung kasama mong maliit, papatong siya rito sa balikat mo, tapos silang dalawa, maglalabanan sila, yung matumba, yung malaglag, talo. No, that's how simple. No. Masaya ka na. No. Pero yung ngayon, ang bata, bilan mo ng iPad. No. At ang iPad na bili mo, hindi according sa specs na gusto niya. May pa-specs ka pang nalalaman. Paano tong binili mo? Hindi according sa specs, dapat 512 gigabytes, dapat terabytes, ganito. Tirahin kita dyan. Lahat na lang. Yung mga kabataan, hindi na sila satisfied. No. They were entitled. They were... matindi ang henerasyon na mayroon tayo sa ngayon. No? And we are so thankful na mayroon pa tayong church na pwedeng sandalan. No, thank you, Jesus. No. Na hindi tayo sasabay sa kung ano ang mayroon, ano ang henerasyon ng mundo, although the generation is keep on changing and changing for the worse and not for the better. No, and not for morals. Kung hindi sa immorality, mas matindi ang takbo ng henerasyon ngayon at hindi tayo papayag na andito sa church dahil ang henerasyon na mayroon tayo, ang tao lang naman nagde-decide. O ngayon, generation beta na kayo, generation alpha na kayo, but the word of God will still remain. No, ang sabi sa Hebrews, no, Jesus is the same yesterday, today, and forever. No, ang sabi niya, the word and the world will pass away, but behold, my word will never pass away. No? So sa mga henerasyon na ito, mga kapatid, ang mundo lang ang nagde-decide nan kung anong henerasyon na tayo ngayon. O ngayon, ang color of the year is khaki. Tama ba? No, brown. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. No, and we are so thankful that we have a church na patuloy na kumakapit sa salita ng Diyos, na kung ano ang mayroon ng mundo, thank you Jesus, kung anong dikta mayroon ng mundo, na ito na yung susunod na henerasyon ha. Yung mga tao na dating nagbabasa ng Biblia, ngayon wala na kayong Biblia kasi andito na yung cellphone nyo, pwede na kayo dyan, very accessible, pero ang tao nagbabasa ba? Ano tinitingnan nyo sa cellphone? No, lahat ng YouTube. No, tapos maya-maya, may TikTok, may kung ano na lang dyan na pwedeng sumira, lalo na sa henerasyon na ito. No? Na henerasyon na gusto nating ibalik, pero hindi na natin maibalik. Pero yung morals, yung social behavior,
yung intelligence ng tao nung time na yon, lahat yung tao nagiging satisfied. At sa time nila, iwan ko kung sa time nyo, Brother Philip, uso na yung word, Sister Kate, uso na yung word na depression. No? Parang wala pa. No? Sa time nila, walang ganon. Oy, nade-depress ako. Sa time nila, anong nade-depress? Nalungkot ka lang, hindi ka depressed. Sa time, ultimo bata, high school. Sis, o di kaya, nadidepress. Ano bang pinagdaanan mo sa buhay na madidepress ka na? Pero yung mga kabataan sa ngayon, kaya nang umakyat ng building at tumalon. Dahil depressed daw. Hindi ka nagpapakain ng sarili mo. Hindi ikaw ang bumibili ng mga pagkain mo. Hindi ikaw ang gumagastos para pumunta ka sa school. Hindi ikaw ang gumagastos ng mga pagkain mo, ng bag mo, ng tuition mo. Lahat na lang, tapos depressed ka pa. Paano ka na-depressed? Hindi kasi ako binila ni Mama ng bagong iPad eh. Binila niya naman ako, pero yung specs masyadong mababa. Anong iPad? Dumilat na lang yung mata namin sa mundong ito. College na kami natutong humawak ng computer. Humawak ng cellphone. That's why yung mga kabataan, talaga Papa, wala kayong cellphone dati? Hindi ba bored ang buhay? Paano kayo natuto? Wala kayong ganito. Wala kaming ganyan, anak. Ay talaga Papa, minsan lang kayo nakakakain sa Jollibee. Minsan lang pag kumain sa Jollibee, birthday. Why? Luxury na yan. Iba na yung dating sa amin nung panahon namin. Pero ang mga henerasyon ng mga nauna na sa atin, ano ang luxury sa kanila? Tulog na matino. Makatulog ka ng mahimbing, it's a luxury. Makatulog ka ng wala kang iniisip, it's a luxury. Makapagkape ka na hindi ka inasid, it's a luxury. Makakumain ka ng cookies, makakain ka ng cake na gusto mo, na walang acid, it's a luxury. Di ba, Jay? Makakain ka ng kung ano at maganda ang pakiramdam mo, makapunta ka sa church, we can worship Him, it's a luxury, mga kapatid. Ibahin natin yung perception na yan. Brother, it's a luxury. Nakakain kami sa pinakamahal na restaurant. Paglabas mo, wasak ang bulsa mo. Anong luxury? Dinaan ka lang sa pangalan. Tapos lahat ng kinain mo, lahat inasid ka na, may ganito ka na, inasid ka na sa presyo, inasid ka pa sa kinain mo. Paglabas, brother, in love kasi ako sa mga luxury brands, sa mga ganito. Baguhin natin yung pananaw natin. Yung mga luxury na yan, wala dyan. All things are passed away. Ano ang sabi pa niya? Yung mga bagay na yan, what shall profit a man if he gain the whole world and lose his own soul? What shall he give in exchange for his soul? Baguhin natin yung mga perception na, hindi ganito, magsikap ako ng gusto para mabili ko. Wala namang problema yan kasi ikaw nagsikap. Pero yung kaisipan na ito luxury, wala dyan. Ano ang sabi nga, may nabasa ako, sabi niya, gusto mong malaman kung ano ang meaning ng buhay? Sabi niya, 3 lang ang puntahan mong lugar. Una, punta ka sa hospital. Punta ka sa hospital, doon mo makita kung gaano ka-precious ang magkaroon ng good health. Dahil pag ikaw nakahiga dyan, malalaman mo na, Lord, sana ganito. Lahat na lang ng klase ng prayers. Kung may alam ka naman mga santo, mga lahat pwede mong ipanalangin kung totoo yan. Pero pag ikaw nakahiga doon mo ma-realize that ang buhay na walang sakit, sasabihin mo, Lord, we are so thankful that we are in good condition, Lord Jesus. Ang sabi niya, one more place. Sabi niya, punta ka sa kulungan. Sabi niya, so that you will understand what freedom is all about. Dahil pag ikaw nakulong, doon mo sasabihin na masarap pala ang buhay nang hindi nakakulong. Si Brother Ed, definite serve sentence, naka 40 years na siya sa bureau. Brother Ed, congratulations. Thank you, Jesus. Sabi nga ni Brother Philip kahapon, sabi niya,
Mabuti pa yung mga nakakulong. Lahat sila may sentensya, may bilang, may numero kung kailan lalaya. Sabi niya, kayo ng mga empleyado, no, hindi nyo alam kung kailan kayo lalaya dito sa bureau. At 65, naka 40 years na si Brother Ed kahapon, no, with flying colors, you know. At isa nga sa naituro namin, sumakto lang doon, no, na i-share natin sa kanila that a good name is rather to be chosen than great riches. No, a loving favor, a loving kindness than silver and gold. No, dahil ganun naman, no. Ano ang tinuturo sa mga henerasyon na ito? No, mag-aral kayo ng gusto, magsikap kayo ng gusto. No, pero alam nyo sa mga Chinese pala iba. No. No, ang tinuturo pala sa ibang Chinese, mag-aral kayo ng gusto, no, magtrabaho ng konti at magnegosyo. No, para yumamang kayo. No. Pero sa atin ng mga Pilipino, mag-aral ka ng abogasiya, mag-aral ka ng medicine, mag-aral ka ng ganito para ikaw maging empleyado. No, at ikaw magkaroon ng sweldo. No? Pero sa mga Chinese, iba pala. No? Ang pag-aaral, magsikap sila, kahit sila big time na, no? Yung boss dati ni Sister Cheryl, no? Walang kamuang-muang yung mga kasamahan, nag-apply din sa bangko, nagtrabaho, nag-staff, yung pala, experience lang. Dahil may-ari ng mga, mga restaurant chains din. Nung marami na, yung mga Jollibee, yan, mga boss nila ni Brother John. No, Brother John, mga Jollibee, McDonald's, Mang Inasal, Greenwich, Chowking, Red Ribbon yan. No, yung boss nila, nag-aral lang din, no, para makakuha ng degree, tapos nag-aral sa bangko, nagtrabaho, para experience lang, pero hindi talaga para no, kung hindi, para sa business. Tayo ng mga Pilipino, iba eh. You know, mag-aral ka ng gusto, para pag naging seaman ka, mayroon na tayong angkla sa gate. Sa Iloilo? Sa Iloilo. Sa Iloilo, ang dami doon. May mga bayan doon sa Iloilo, pag pinuntahan mo yung barangay nila, kahit doon sa barangay namin sa Iloilo, no, sa Trapitsi, Uton, makikita mo yung kabahayan doon, lahat may angkla. No, may, yung angkla talaga, sa mga gates, ano, pagpapakita na lahat yan sila seaman. No, ewan ko kung anong henerasyon yan. Mga ano ba yan? Sunod sa baby boomers, mga Generation X, no, ganon. Pag pumunta ka naman sa bandang Norte, Pangasinan, mga lapida naman, makikita mo doon. No. Pero mabuti walang RIP, ano? No, nakalagay doon, anong natapos, anong kurso, anong ganito, lahat ng yan. No. And all in all, this generation is out of course. No. Our world is out of course. Yung henerasyon natin mula umpisa pa lang, ang gustong patutunguhan, henerasyon papalayo sa Diyos. But the Word of God, ano ang gusto niyang mangyari? Because the Word of God will not pass it away. No, all things will pass away. And Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi sa subject sa change, hindi sa subject sa pagbabago. Kaya siya lang ang pwede nating panghawakan na hindi talaga pwedeng magbago. No. Ito ang pinaglilingkuran natin, mga kapatid. No. No. So we have all kinds of generations. No, iba-iba. Ang bilis na nga ang oras natin. Iba yung klase ng mga laro natin nung panahon na yon. No, mga laro natin, mga tumbang preso, mga ano ba yung mga laro natin, ha? No, mga text na yan, mga laro sa time nila ni Brother Philip. Patintero, mayroon na po kayo noon. No, patintero, may habulan, may kung ano na lang. Ngayon, ang laro ng mga kabataan, laro sa cellphone. No, Farmville. Ano, tama ba 'yon? No. Gustong magtanim ng mga kabataan, no, akalain mo, no, gigising ng maaga, ganito, kasi may makukuha na 1 kilo sa Lazada. No? Tama ba yun? No? No. Brother, anong ginagawa mo dyan? Anong ginagawa mo? Brother, nagdidilig. Ha? Nagdidilig ka sa cellphone? Oo, brother, kasi pag tumubo yung palay na ito, yung Lazada, may ibibigay na 1 kilo, saan ka nakakita niyan? Dati yung palay, magtanim ay hindi biro. Maghapong nakayuko. Nung time na yon, pag nagtanim ka, no, palay isa-isa. Ngayon, nagtatanim daw sila, nagdidilig, pero nakaupo. No, nakaganon. No. Kahit nakahiga, pwede. Saan ka nakakita niyan? No, tapos gagapasin, haharbisin lahat. Pero ang time natin ngayon, ano? No? Ang palay na
tinanim at diniligan mo, darating sa'yo, harvest na. No? Andyan na sa bahay mo, isasaing mo na lang. Saan ka nakakita niyan? No? Anong klaseng henerasyon mayroon tayo sa ngayon, mga kapatid? No? Kahit yung panliligaw noon, iba. Ewan ko, kung nabutan pa nila ni Brother Philip, dungawin mo ako. No? Anong tawag doon? Harana. Gaganong ka doon sa bintana, sa kanilang tapos may gitarista, may tagakanta, may flowers ka. Tapos, pasalamat ka pag binuksan ka ng bintana. Ang problema kung isang balding tubig ang ibuhos sa'yo. Yun ang problema. Pero pag binuksan ka ng bintana, tapos maya-maya, nakaganon na si Binibini sa'yo doon. Ganon ang klase ng ligawan nung time na yon. Pupunta ka sa bahay, pupuntahan mo yung magulang, nanay, tatay, ako po ay pumupunta rito, may respeto, ganito, gusto ko pong manligaw sa anak nyo, ganito po ang aking intensyon, lahat ganyan. Ngayon, hindi pa niligawan, buntis na. Saan ka nakakita niyan? What kind of generation we have right now? Nag-aaway-away ang Kongreso, ang Senado, ang Presidente, kung ipapatupad yung law na yan, kung ilalabas, reproductive health bill, kung paano ituturo sa mga kabataan, nagkakagulo sila dyan, DOH, DepEd, ganun mga kapatid. So just imagine the generation na mayroon sa ngayon, na pati ang mga kabataan natin, sila ay apektado din. At kung hindi matibay ang kanilang kapit, mga prinsipyo sa Word of God, may expose sila dyan sa eskwelahan. Ang anak mo matino ang isip, walang bahid ang kaisipan. Bantay sarado mo ang cellphone. Pagdating sa school, pagbalik ng anak mo, matuto ng magmura, kung ano-ano nang panoorin, may tatanong na sa'yo, Nay, Tay, ganito, bakit ganyan, mga kaklasiko, ganito. Polluted na sila. At kung wala pa ang church na mag-guide, at mag-maintain ng henerasyon na kahit papano may matino pa sa harapan ng Diyos, ano ang pwedeng mangyari sa kanila? Batang-bata, 9, 6, tapos bigyan mo na ng cellphone. Dahil ikaw na magulang, busy ka sa buhay, wala kang time para mag-advise, mag-guide, para harap-harapan, anak, ganito yan, ganito. Anak, wala akong time, ito cellphone, your nanny. Ito ang pinaka-the best na, ano tawag doon? Na yaya sa mundo. Substitute. So just imagine, without the church, without the Word of God, ano na lang ang henerasyon, mga kapatid, na sigurado, ang henerasyon, kung hindi pa ito kumapit sa Word of God, sa salita ng Diyos, walang henerasyon na matino na dadatnan si Jesus dito. And all the generations will suffer. But Lord, we are so thankful because mula't umpisa sa lahat ng henerasyon na nilikha ng Diyos, ito lang ang henerasyon na dadalhin niya sa rapture at wala nang iba pa, mga kapatid. And we are only that generation na time will come, ito lang ang kanyang dadalhin. That is why, higpitan natin to, mga kapatid, na kahit ang henerasyon pabago-bago with all the technologies, sa mga time, mga nauna sa atin, yan, sila Brother Philip, sila Sister Libby, yung time nila, pag sinabi mong may kausap, may kausap. Ngayon, minsan sumasagot ka, hindi pala ikaw ang kausap. Nung kailan sumasagot ako, yung pala may kausap sa cellphone. Ay, oo. Pagtingin ko sa kanya, hindi pala ako ang kausap. Saan nga nakakita niyan? Iba yung kanilang social behavior, communication skills. Yan ang mga problema ng kabataan sa ngayon. During our time, pag sinabi mong may kaibigan ka, may kausap ka, kausapin mo si lolo, si lola, magmano ka, mag-bless ka, ganito. Lahat, labas kayo dyan kasi andito na yung mga tita, tito nyo, maglahat kayo maganito. Ngayon ang kabataan, ganun. Andyan na si tita, andyan na si lola. Ganun na. Nung panahon namin, nakita mo na si tito mo, hindi ka pa tumayo. Hindi ka malang nagmano, hindi ka nag-kiss doon. Kaya kami naman, andyan na. At hanggang sa paglaki, dala-dala na namin yung respeto na yan. Dala-dala na namin yung values na yan. At kung tayo,
Hindi natin panghawakan ng gusto yung sa mga kabataan na ma-impose talaga. O anak, kahit mahirap yan, gawin nyo yan kasi yan ang tama. Mga anak, huwag kayong ganito kailangan, sundin yan kahit sa church natin ganito, ipakita natin yan. No, because ang communication level, yan ang problema sa henerasyon na ito, communication level. No, nung time namin, pag may kausap ka, kausap talaga yon. Harap-harapan, tinginan kayo sa mata, malalaman mo yung kanyang reaksyon kung ano. Ngayon, tuwang-tuwa ka na. Ay, nag-I love you na siya, nag-I love you na. Tuwang-tuwa ka na. Saan ka sinagot? Sa cellphone. Sa cellphone. No, I love you, tapos bukas, ay, sorry, naligaw lang pala yung text ko. Wrong send, brother, wrong send. No, tapos ka na ngayon. No, generation gap. Well, all kinds of generation. No, and it keeps on changing, mga kapatid. No, tuloy-tuloy ang pagbabago. Pero dito tayo kumapit sa Diyos natin, mga kapatid, dahil siya hindi nagbabago. No, nung time na yon, iba yung mga idols, mga artista, mga singers na gusto natin, iba-ibang klase ng pananamit, iba-iba ang klase ng transportation, iba-iba ang hairstyle ng tao sa time na yon. Ano ba yung hairstyle nyo? Mga humble, sina John Lennon, nung nauso, palaparan naman. No? Time nyo, Brother Norman. No? Palaparan talaga, mga humble man tawag nila dyan. No? Iba yung style ng buhok. No? Sa North Korea, hindi pwede yan. No? Dahil pag sa North Korea, may haircut lang sila na dapat doon at ang haircut mo hindi dapat pumariho sa supreme leader nila. Dahil pag pumariho, patay ka. No? Sabi ni Samantha, Mama, mabuti na lang pala talaga na si Papa hindi 100% Japanese. No. Sabi niya, 1/8 na lang siya. Sabi ko, bakit anak? Sabi niya, kasi Papa, sabi daw sa studies nila, ang Japanese na mga kalalakihan, almost 18% lang ang marunong at nag-aasikaso sa kanilang pamamahay. Sabi ko, ay anak, buti na lang pala, no? Kaya si Papa mo laging pagod. Kaya Papa, nangako ako kay Mama na pag okay ka na, ikaw na yung maglalaba at magpaplansya. Sabi ko, ang ganda anak, ikaw nangako, ako gagawa. Generation gap. No, the more, so what we can do, mga kapatid, bilisan lang natin ito. No, mabilis ang ating oras. No, example of generation gap, yan, in communication. Older generation may favor face-to-face conversations. No, yan, ang mga, but while younger generation prefers text messaging or social media interactions. No, yan yung mga kabataan na. Reason for generation gap is the rapid race of change in society, particularly in technology, culture, and social norms. Each generation is shaped by the unique circumstances and events of their time, leading to different perspective, values, and communication styles. So ano ang effect ng generation gap? Generation gap can lead to conflicts, kakaroon ng conflict, or can offer opportunities for learning and growth in both sides make an effort to understand each other. So sabi niya, paano masosolve ang generation gap? Understand the differences. No, kaya pahabaan ng pasensya. No, huwag tayong makulitan ng gusto sa mga nauna sa atin. Tayo naman ng mga kabataan, habaan natin yung pasensya natin, yung respeto, lahat. No, ipakita natin yan, understand the differences. No, pag hindi talaga kaya ng misis mo ang magplansya, ikaw na. No, para maayos na. Pag ang tupiin masyadong malalaki, ikaw na. No, para dahil ikaw yung may muscle. Communication, communicate effectively para ma-solve ang communication gap. No, communicate effectively, elaborate productively, be the first to add your personal experience. No, so yan, nakakatulong yan kung paano ma-solve. No, dahil iba yung panahon na yon, iba yung atin, iba yung susunod. So, pag pinilit mo yan isa-isa, pwedeng magka-disgrasya talaga. Learn continuously, be the first to add your experience, no? Build trust. No, kasi may mga time na ang unang generation, ganito yung nakasanayan, na ayaw i-give up. Pagdating naman sa pangalawa,
No, gusto na nilang iwan yung ganong klaseng parang nakasanayan, gustong magbago, technologies, lahat. No, ganon ang pwedeng mangyari. Build trust and have fun. No, sa verse Psalms, basahin lang natin mabilisan ito. Sa Psalms 115 verse 12, dito tayo magtatapos. Psalms 115 verse 12. The Lord had been mindful of us. Walang iniisip ang Diyos kung hindi tayo palagi sa kanyang kaisipan. He will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron sa verse 13. No, He will bless them that fear the Lord, both small and great. No, small and great, the Lord will bless. Sa verse 14, the Lord shall increase you more and more, and you and your children. Yan ay promesa ng Diyos sa mga tao na may respeto, naghahanap, nagmamahal sa Kanya. But again, after that, yan ang mga henerasyon na ibibless ng Diyos. But there are also generation that God will curse. Ito yung mga kapatid, sa Psalms 102. Sa 102 or sa Deuteronomy yata yun. Deuteronomy chapter 5. Pasoy, last natin to, Brother Roman. No. Chapter 5 verse 9. No. Thou shalt not bow down thyself unto them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. Sa verse 10, no, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. And Lord, we are so thankful because we have this generation, the grace dispensation, wherein you are blessing us, no, you are taking care of us. Wala tayo sa henerasyon, may mga tinatawag na generational curses. Ano, yung sabi ng Diyos, pag siya nagalit, yung kasalanan ng magulang mo, bibisitahin niya up to the third and fourth generation, parang pinapaalala niya na dahil sa ginawa ng magulang mo, no, pati ikaw ay na-curse o sinumpa. But Lord, we are so thankful that we are in the grace dispensation. Thank you for your mercy. And Lord, thank you so much that we can enjoy, even though andyan ang generation gap, but we enjoy in the church because of the Word of God, na kahit may edad, kahit bata, iniintindi natin ang bawat isa, and we have a stronger relationship. Thank you, Jesus. We praise the Lord.